Dear Kuya Jay, itago mo na lang ako sa pangalang Kael. 26 na taong gulang na ako ngayon. Ako'y tubong Pampanga. Ilang linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Ang gabi ng aking kaarawan. Ang gabi ring bumago sa lahat ng anyo at mga paniniwala ko. Isa itong ordinaryong Sabado. Galing ako noon sa overtime sa opisina. Ako'y pagod na noon. Pero kontento ako. Bumili ako ng 2 bote ng beer bilang simpleng pagdiriwang. Si Brian, ang aking roommate, na inakala kong isang tunay na lalaki, ang aking kasama. Happy birthday pare! Bati niya sa akin nang makita niyang papasok ako sa apartment. May daladalang pizza. Ngumiti ako. Isang taon na kaming nagsasama bilang magkaibigan. 2 lalaking naghahanap lang ng murang matutuluyan noon sa Maynila. Si Brian, siya yung tipong kinakakiligan ng lahat. Isa siyang basketballista, barkadista, at palaging may kalandian. Samantalang ako, laging tahimik lang, mahilig sa mga libro at online games. Tinago ko na lang ang nararamdaman ko para sa kanya sa loob ng 1 taon. Hindi ako nagpakita sa kanya ng kung anong motibasyon o senyales na may paggusto ko sa kanya. Nagsimula ang gabi ng normal. Nag-inuman, kwentuhan, tawanan. Pero nung gabing iyon, may kakaiba. Mas malapit kasi si Brian. Mas madalas ang tingin sa akin. Mas malambing ang pagkakaintindi. Sinubukan kong baliwalain ang lahat at iniisip na lang na baka lasing lang siya o baka nag-i-imagine lang ako ng kung ano-ano. Hanggang sa dumating ang hating gabi. Medyo lasing na ako noon, ngunit hindi pa lubog. Si Brian naman, tila mas malalim ang kalasingan. Tumayo siya mula sa sofa at humawak sa aking balikat. Salamat sa lahat, Kael. Sa pagtanggap mo sa akin bilang kaibigan at bilang isang roommate. Napatigil ako. May lungkot sa boses niya na hindi ko pa naririnig dati. Ano yun? Siyempre naman. Tropa tayo, di ba? Tumango siya, ngunit hindi niya inalis ang kamay sa balikat ko. Sa halip, dahan-dahang nag-slide ito pababa sa aking braso. Minsan iniisip ko, paano kung hindi tayo maging magkaibigan lang? Nawalan ako ng malay tao. Ano bang ibig niyang sabihin? Bago pa ako nakasagot, hinila niya ako palapit at niyakap ng mahigpit. Hindi yun ordinaryong yakap ng magtropa. Ito ay yakap na puno ng pag-igting ng isang bagay na hindi pa nabibigkas. Kael? Shh! Wag muna. Bulong niya sa tenga ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya, ang amoy ng beer at pabango niya. Minsan, pagod na akong magpanggap. Humiwalay kami. Tiningnan ko ang mga mata niya. Malabo, may gustong sabihin na hindi masabi-sabi. Tulog na tayo, ani ko, at sinubukang ibalik ang normalidad. Tumango siya at nagtungo kami sa kanya-kanyang kwarto.
Pero hindi ako nakatulog agad. Bumabalik-balik sa isip ko ang mga nangyari. Ang yakap, ang mga salita. At inisip ko na lang na baka lasing lang talaga siya. Bukas, baka hindi na niya maalala yon. Kalahating oras ang lumipas nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto ng aking kwarto. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang pumasok. Binuksan ni Brian ang pinto. Tapos, pumasok siya. Nakatayo siya sa hallway. Naka-shorts at t-shirt lang. Mukhang naliligaw. Pwede pa ako dito? Parang ang lamig kasi sa kwarto ko. Ang kanyang kwarto ay katabi lang din sa akin. At pareho ang aircon namin. Alam kong dahilan lang yon. Pero tumango pa rin ako. Sige. Humiga siya sa kabilang side ng kama ko. Malayo siya sa akin. Muli, nagbalik ang katahimikan. Ngunit ang tensyon ay parang buhay na bagay sa pagitan namin. Mahigit 1 oras akong nakatingala sa kisame. Hindi makatulog. Nang lingunin ko si Brian, akala ko'y tulog na siya. Pero nakatingin pala siya sa akin. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Gising ka pa? Bulong ko. Hindi ako makatulog. Sagot niya. Hindi dahil sa lamig. Ano? Bakit? Huminga siya sa paligid. Nakaharap siya sa akin. Sabay sabing, kasi nandito ka. Sa mahinang liwanag mula sa ilaw, kitang-kita ko ang hubog na mukha niya. At ang linya ng mga panga. Walang preno ang puso ko nung mga pagkakataong iyon. Parang huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ano ba tong nangyayari? Dahan-dahang gumapang siya papalapit. Hindi siya huminto hanggang sa magkaharap na ang aming mga mukha. Mga ilang pulgada na lang ang pagitan. At ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Brian? Mahina kong sabi. Babala at patawag. Alam kong mali, bulong niya. Ang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Alam kong straight ako. Oo, yun ang akala ko. Pero ngayon, parang hindi na. At bago ko pa mahawakan ang sitwasyon, dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha at hinagkan ako. Ito ay isang malambing, nag-aalangang halik. Parang isang eksperimento. Pero sinalubong ko ito. Ang isang taon ng pagtatago, ng pangarap na hindi inaasahang matutupad. Sumabog sa isang sandali. Hinagkan ko siya pabalik. Mas mapusok at mas desperado. Huminto siya. Humiwalay at hinihingal. Kitang-kita ang takot at gulat sa kanyang mga mata. Shit! Kael, anong ginagawa natin? Wala akong alam. Pag-amin ko, humihingal din. Pero hindi ako nagsisisi. Tumitig siya sa akin. Tila binabasa ang mukha ko sa dilim. At doon, sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang pagkalito. Ang takot, pero nakatago sa ilalim
isang malayang pagkilala. Hindi rin ako nagsisisi. Huling sabi niya, bago muling yumuko. Iyon ang simula. Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon. Parehong hindi namin ito nababanggit. Parang nangyari ang isang bagay na napakalaki na kung pag-uusapan ay magiging mas totoo, pero hindi na maibabalik sa dati. May mga maliliit na pagpapago, ang mga tingin na mas matagal, ang mga paghawak na mas matatag, ang pag-upo na mas malapit sa sofa. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nasa kusina ako. Nag-iinit ng pagkain. Lumapit si Brian at tumayo sa likod ko. Halos dikit ang katawan sa akin. Naghahain ka? Tanong niya. Ang baba ay halos nakasandal sa balikat ko. Ang tanging masabi ko, natigilan sa pakiramdam ng init niya. Kael? Bulong niya. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Gusto kong subukan ulit nang sabay tayong dalawa. Lumingon ako. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ngayon. Tanging determinasyon at isang katanungan. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, muling nagkita ang aming mga labi. Ito ay hindi tulad ng una. Hindi ito bulag. Hindi dahil sa alak. Ito ay matyaga, sinasadya at puno ng pangako. Pagkatapos ngumiti siya. Isang tunay, malawak na ngiti na bihira ko lang makita. Sobrang dami pa nating dapat pag-usapan. Oo, sagot ko. Ngumiti rin ako. Pero isa-isa lang muna tayo. Oo, isa-isa. Pagsang-ayon niya. At sa unang pagkakataon, ramdam kong maaaring maging tama ito. Na ang lalaking akala ko'y nakilala ko na, ang lalaking straight na roommate ay maaaring nagtataglay ng isang bahagi na kahit siya ay hindi inaasahan. At ako si Kael, handa nang samahan siya. Sa pagtuklas niyon, lumalim ang aming halikan noong mga sandaling iyon. Hindi na namin pinalagpas ang bawat segundo. At ginawa namin yung mga bagay na matagal nang inaasam-asam ng aming mga katawan. Pagkatapos nun, wala na kaming ibang pinag-usapan pa. Pero hindi namin napag-usapan kung ano nga ba kami. Kung ano nga bang level namin. Basta kapag nagkita lang kami, ginagawa namin yung bagay na yon. Gusto kong itanong kay Brian. Pero hindi pa muna sa ngayon. Ang mahalaga sa akin, ine-enjoy ko yung mga bawat oras na kasama siya. Hindi ko alam kung saan kami patutungo. Pero ngayon, alam kong hindi na ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. At minsan, ang mga bagay na winawasak ng ating paniniwala ang siya ring nagbibigay daan sa pinakamagandang pagbabago. Kung nakarelate ka sa kwento ko, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Dapat ba akong matakot?
sa kung saan kami patutungo? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano rin ang iyong gagawin? Interesado akong malaman. I-share ang iyong mga thoughts sa comment section sa ibaba. Hanggang dito na lamang, Kuya Jay. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento ng unang karanasan. Hanggang sa muli, ako si Kael. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.